balikan na natin ang paglalaro ng Devikins. Sa ngayon, tingnan natin, level 22 na yung account natin. Nakikita natin lahat sa avatar. So, nung nakaraan, halos 1 month tayo nun. 29 days. Login streak ngayon, tingnan natin. Kasi, na-achieve na natin yung 30-day login streak. So, kunin na natin ang rewards. So, meron tayong makakuhang Sauron's favor. Tapos, papakita ko na gagamitin na rin siya. Punta tayo sa ngayon, na-claim na natin. Kasi hindi pa natin napapakita itong Wicked Bell. Mag-claim muna tayo sa store. Muna tayo claim lang natin itong free pack. Okay. Receive tayo ng training item na Sweet Donut. Tapos pansinin lang natin ito yung kung titignan natin itong view to, kita nyo dito sa tabi ng deals may buy Devikin. So naka-gray siya, no? Ibig sabihin hindi siya pwedeng kasi currently siya hindi muna inaalam magbili ng Devigins para makontrol yung population. At the same time, tingnan natin ng appropriation. Punta lang tayo. Titingnan nyo dito, bawal din mag-appropriate. Sa ibaba, naka-gray din, nakalagay unavailable. So magandang move to, no? Pero syempre, isang way para tumaas yung mga values ng NFT Devikin natin. Para sa akin, great move yun. O para magamit din ang marketplace. Ipahapiyaw lang natin marketplace. Ano bang nakikita dito? Sample, nag-filter dito. Devikin. So may mga Devikins tayo. Lagay na lang natin. So itong mga to, ito yung currently for sale. So may iba't ibang class yan. Mythic, common, rare. So, saka natin tingnan. Gusto ko lang pakita na dito sa marketplace pwedeng bumili ng Devikins at iba't iba pang mga items na yan. So, pinahapyawan ko lang. Alis muna tayo dyan. Medyo marami tayong di-discuss ngayon na move ko. Kasi, meron akong decision na gagawin later. Okay? Sa ngayon, yun na lang. Punta natin yung Wicked Well kasi kaka-claim lang natin nun. Dito may magda-drop tayo nitong mga coins na to or nitong Sauron's Favor na to. So ano ba yung tingnan natin dito yung Eldritch Progression. So itong bar na to na nasa lower right natin, may Eldritch Progression yan. So kada drop mo, actually pag ika-10 mo, parang meron kang chance na makakuha ng Eldritch. Pero ito yung natin, ads na. Ayan, nakalagay, after 10 hours, the Sauron, you're guaranteed that one item will drop from the Eldritch pool with that 10th offering. So, nakalagay dyan. If the drop of Eldritch pool is received before the counter reaches 10, the counter will reset. So, for example, nakaka-isang coin ka pa lang, naging Eldritch agad, chamba. Pero itong base ads, so napakalit ng Eldritch, 0.5%. Mythic naman na items 14.5% or is 85 din. Common and uncommon rare 85%. So for example, ikalawa din naka-Eldritch ka dahil naswertehan ka. So magre-reset na yan, magbibilang ulit. Okay. So nakagamit na ako, no, kaya may war dyan. Meron kasi akong nakuha hindi dahil sa login streak. So parang siya, parang nasa daily login rewards. So, kaya nagamit ko, nag-try lang ako. Pero hindi ko na-create ng video. Ngayon, ito, pinakita ko na may nakuha tayo dun sa achievement na naka-ilang login streak na tayo. Pero titingnan natin yung actual ngayon, lampas na tayong 30 days. Alam ko, ngayon ko lang ito na-create yung video kasi kaya ngayon ko lang ito papakita. So, mag-offer na tayo, no? Pag 10 itong Sauron's Favor,
Alam ko parang pwede mo siyang i-drop ng isang bultuhan. Pero ngayon, pa isa-isa lang kasi less than 10. So mag-offer na tayo. Kung anong makakuha natin. Ayun. So rare item nakuha natin. 85% ng chance. Isa pa. 5 yung sarang flavor natin. Ako common lang. Depende kasi sa kulay, no? Yung brown common yan, yung silver uncommon, yung yellow or gold rare, tapos pag red mythic, tapos purple yung eldritch. So yung bar, tingnan nyo, nagpo-progress siya. So makaka-eldritch tayo ng item. So rare na naman na training. Ito isa pa. Rare na naman. Yung kulay niya, brown. So, ayan na. Itong malamang ika-10 na to. Malamang eldritch na to. Yan. Ay. Training item lang na eldritch. So, malaki lang yung percentage na idadagdag. Pero anyway, hindi ganyan. Ayoko sanang ganyan. Sana may ibang item. Pero wala na magawa. Yun talaga. Yan yung Wicked Well, So, wala na tayong offer. So, wait na lang ulit tayo pag meron tayong makuha. So, back lang tayo. So, yan yung Wicked Well. Minsan may tsambahan dito mga item So, hindi lang naman training item dito. Alam ko. Anyway, later mag-try ulit tayo kung meron. Tapos pansinin natin dito, yun na yung Wicked Well. So, itong gusto ko pang sa inyo, pakita is rituals. May gagawin tayo sa rituals. Wala, hindi pa yan na pag-uusapan. Pero meron kasi akong binili. Ito, kung makita nyo dito sa may inventory, yan yung bago kong NFT na rare. Papakita ko yan sa roster. So, bakit ko yun na-decide na gawin? Kasi, may ongoing nga pa lang, para lang pakyaw ko. May ongoing nga pa lang ito. Pansin niyo, naging 3 na yung events. Story mode, may PvP. Tapos yung async PvP, dati napakita ko na yan versus AI yan. Itong PvP, real time to. Tapos ngayon, para kahit pa paano yung mga baguhan na hindi pa nakaka-level up ng Demigins, makalaban din dito. Experience. I-click lang natin itong may nakalagay na Abyssal Eclipse. Ano ba yung Abyssal Eclipse? Tingnan natin. Yan, pansin ninyo. Actually, naglaban na ako. Tingnan nyo. Napang ako sa gold. Sa gold ako ngayon. Gold division. Pang 284 ko. Ang baba. Ang win-loss ko ay 3-9. Ang hirap manalo kasi wala naman akong items. Yung skill ko napakahina. Pero meron pa rin ako na ipanalo 3. Pero ngayon, dahil nagigigil tayo, kasi hindi tayo manalo. Uncommon lang yung gamit natin ng mga Demigins. So, mahina. Mahina na yung weapon. Mahina pa rin yung affinity na hindi tayo makalaban. Tapos pansinin nyo dito, basahin natin ito naman sa kabila yung lower right ulit. Merong Abyssal Eclipse. Ano ba yun? Ibig sabihin nun kaya, all Demigins are scaled to level 100 during PvP combat. So, nakalagay dyan 23 days remaining. So, almost 1 month itong event na to. Magandang experience para sa atin. So, ibig sabihin nun, for example, meron kang level 1. Parang virtually, pag naglumalaban ka, parang ni-level up yun ng 100. So, for example, meron naman yung iba, mga level 50. Yung 50 naman nila, parang level 100 din. So parang 1 or 50, walang difference yun kasi parehas level 100. Maliban dun sa mga boost ng affinity na pag yung mga level up na pins, depende kung anong level, mas malakas yun kasi medyo na level up na nila Depende pa sa pagkaka-level up nila kung 10, 20, 30. So yung boost ng affinity, halimbawa, katulad ng Sassy, plus 2 pa ng agility, yung boost niya ng level up, may effect yun. So, yun yung magiging advantage nila. Pero generally, lahat kay level 100. So, may laban ka pa din kahit pa paano. Ngayon, 100 cap ang arena na open ba? Tingnan natin.
Ayun, may unlimited din pala ngayong araw. Meron din Pauper. So, tatlo kasi yung arena, Pauper, 100 Cup, unlimited. So, itong Pauper, yung ibig sabihin ng Pauper na to, lahat common lang ang pwede mong gamitin. Apat sa isang battle kasi apat yung maximum na pwede mo lagay. So, lahat dyan dapat, pag sinabing Pauper Arena, lahat ng common. Kung apat dapat na yun, common lang sila. So, yun yung dapat mong idala sa battle. Pagdating sa 100 Cup naman, so, magko-combine ka. Dapat ang affinity nun, OA nun, overall na pag pinagsama-sama yung mga combatant mo, 100 lang. Ibig sabihin nun, for example, pwede mo gamitin, apat na common, tapos combination mo. Total, ang ano naman is, for example, maglagay ka ng apat na 25, pero ang hirap maghanap ng apat na 25, diba? So, pwedeng 21, tapos basta pag in-add up mo siya, 100. Pero syempre, common, yun na yun, pag nilabanan yun ng dalawang Eldritch. Ang Eldritch kasi, maximum 50, diba? O di dalawang Eldritch, apat na common, bubugin lang yun. Pwede ring tatlo, mag-combine ka ng pwede rin dalawang mythic, tapos may isang common, dalawang rare, isang common, parang gano'n, mag-combine ka, medyo tricky itong rin ka. Basta ang point dito, yung overall affinity, pag pinag-add mo yung OA ng kada isa, 100 lang. Tapos dito, unlimited naman. Unlimited kahit ano, kung anong gusto mong gamitin. So, pwede kang apat na Eldritch, so napakalakas. Kung may Eldritch ka, napakamahal ng Eldritch. Apat na Mythic, depende sa'yo. So, kumbaga, unlimited power to. So, pinakamalakas na ilagay mo dyan. So, currently today, yan, dapat ang, tatlong arena na open. Ngayon, kasi ako, lumalaban ako lang sa 100 Cup. Kasi mahina lang yung tao ko eh. Sa common, wala pa akong panlaban. Kahit na, basta mahihina siya. So, 100 Cup ako nag-iisip. Kasi pwede nga mag-combine ng tatlong uncommon. Yung pinalaban ko dito yung tatlong uncommon. Pakita ko sa inyo yung team ko dito. Hindi ako lalaban pero pakita ko. Yan yung pinaplano ko ngayon. Ito yung pinapanlaban ko sa 100 Cup. Ay, ito na nga yan. Ito na nga yung pinapanlaban ko sa 100 Cup. Pero binabago ko na. Ito yung plan ko ng ipanlaban. Dati tatlong uncommon yan. So ngayon, ito na ang plano ko. Pero dahil ito nga pala yan, introduce content niya. Ito ay binili ko. Ibinili ako. Pakita ko dito sa inyo yung yan. Ito lang natin itong inbox. Ito yung mga ito yung market purchase ko. Okay, yan yung binili ko. Siya, Sassy. Level 40. Level 40. Level 2 bali, wala lang yan. Mawawala yun mamaya. OA niya, 40. Baano ko siya nabili? Ito, ang dami kong pinarm at 4,000 bibigay ko binili yung mahal. Pero, tingnan natin bakit ko parang siya binili. Okay. Yan yung mga pinarm ko. Okay, ang dami kong pinarm. Para makabili lang. Tapos itong plus na DBK share. Anyway, yan. So, yan ang huli kong biniling NFT. Tingnan natin sa roster natin. Ang itsura niyan. Wala itong ginagawa. Bigyan muna natin ito ng patulogin muna natin ito. Unlock natin. Ano yung bar niya, sa ilalim. Click na muna tayo. Tapos, yan, tingnan natin yung binili ko. Nasaan ba siya? Insert na kaya overall. Ito siya. Okay, naliwanag ko lang. Bakit ko siya binili? About 1,000 ang mahal. Tapos, pansinin nyo. Ito paliwanag lang. Itong itsura nitong, dito sa roster.
baka hindi ko napaliwanag doon sa mga previous videos. Meron tayong, ang composition niya, ito sa left side, itong malaking box na to, ito yung parang description ng ano natin, Devikin. So yung ID number niya nasa taas, pwede mo namang palitan yan kung ano gusto ipangalan. Then, nandiyan kung ano yung rarity, ancestry, personality, preparation level. Tapos for preparation level na. Level 2, ay wala naman yan since sa ngayon kasi mababa. Punta na natin sa kabila, mababa yung attributes niya eh. Punta natin yung kabila naman na box, the right side. Nakalagay naman dyan, may attributes, tapos genes. So, huwag na muna natin ano. Yung genes, napakapyawan ko na yan natin natungkol yan sa mga syncing ng weapon. Yung kahalagaan yan. Ngayon sa attribute, tansin ninyo, hindi siya max. Yung vitality niya, 64 lang, power 48, fortitude 67, agility 47, sanity 66. So bakit ko siya pinili? Okay, pansin na natin yung next column nun. Ang affinities naman niya na vitality 10, yung power niya 3, o ba't ko pinili 3 lang power? Dahil gagamitin ko yung sanity. Gagamitin ko itong mental ang pang ano ko sa 9 siya eh, almost maximum na, 10 ang maximum niya. Tapos fortitude niya, 10. So, kumbaga, baliwala yung 3 na yun na power kasi kung gagamitin ko naman siya as mental. Tapos, agility niya, 8. Esasi to, may boost siya na affinity na to. So, para kang meron kang 10 agility dito. Okay, medyo magastos itong gagawin ko. Kasi, ang gagawin ko dito, para maging max yung attributes, na maging 100 lahat ng attributes na yan, yung Vita, Power, Fortitude, Agility, and Sanity, magiging 100 yan, i-gamitan ko siya ng ritual. Pero magsasacrifice ako ng dalawa. Sobrang nahirapan na mag-decide, pero dahil gigil na ako sa PvP, gusto ko itong ipalaban. Okay, i-decide ko ng ano. Tingnan natin ito yung mga totoo kong NFT. Sinort out ko lang ano. Yung mga naka-favorites. Pinavorites ko na kasi yan. Ilan na ba sila ng real NFT na Devikin? So, 6 dito sa page 1. Sa page 2, 6 din. So, ibig sabihin no, ng real NFT ko ay 12 na. Yung nakaraan, 11. Pero may isa akong NFT weapon. So, ibang nakatagal pa rin, NFT pa rin yun. Ngayon, paano ba to? Kailangan ko mag-sacrifice ng dalawa pag nag-transfer. Para kasi ang gagawin mo, ita-transfer mo yung attribute ng isa, tapos may isa pang sacrifice. Ang pang-transfer mo is dapat 100 din yung base attributes. Eh, ang 100 ang base attributes dito, ilan lang. Ito, saka itong common ko. The rest, may yan ang hindi impact. So, yun lang ang choice ko. 1, 2. Ito, kaya yan, lampas na 100, ano? Kasi naka-level 10 na. Yun pa, na-level 10 ko to kasi pinapalaban lahat. So, kailangan may isacrifice. Ito, definitely, hindi ko to isa-sacrifice kasi binili ko talaga to pang 100 cap. Then, so, uncommon siya dahil mataas yung Vita niya, power. Tapos fortitude niya, kasi nerdy siya, 5 lang yan ngayon, pero may plus 2 yan. Parang 7 yan na fortitude. So ngayon, ito at ito na lang ang choice ko. Itong sasing yan at itong ang green na to, natin ng agility. Pero dahil nakapag-appropriate na naman ako na may 10 ng agility, yun nga lang, ito kasi may plus 1 to na agility. Itong feisty, ito yung nanggaling yan sa kanya. Iniisip ko, ito na lang gagawin kong speedster ko sa common. Pero anyway, kaya ang napili ko na ngayon i-sacrifice ay ito. Okay. Sacrifice ko na. Kung baka ito yung pang-transfer ko ng attribute. May level 10 ko na rin pati ito. Tapos meron pa akong isa-sacrifice na
pang-burn. Kailangan daw ng pang-burn dun eh. Which is ito. Ito na lang ang pang-burn ko. So magtatabi sila. Sila magiging casualty. Mawawala sila para pang-burn kahit ano yan. Yung bryo man yan o ano, adult. Pero ito kailangan adult ang pang-transfer mo. Eh, medyo nakakinayang pero kumbaga naggastos ako ng 4,000 doon. Tapos ito, sabihin mo ng tig 1,000 din ng 1 to each to or sabihin mo na 1,000. So, 6,000 ang ginastos ko para doon. Magagastos ko para doon. So, mag-rip ko na tayo doon para lang mag-transfer at para lang magamit ko yung NFT na rare na sassy na binili ko. So, punta natin. Ito re-incubator. Eh, wag na muna natin i-discuss to. Pero ang re-incubator ay pag ano siya, later na yan, transplant na lang tayo. Medyo gusto ko ipakita dito sa transplant eh. Ito yung main topic natin. Pick a delegate who will donate the attribute yung pinapalalag on and a delegate who will be burned. Parang yung sacrifice or burn na NFT. Pansin niya, hindi Devikin to, lahat NFT ang kailangan. After that, add another Devikin will receive the attributes. Okay, dun muna tayo sa select a Devikin to receive attributes. Ano ba ang magre-receive ng attributes? Ito, dahil hindi siya max. Okay, makikita niyo man, hindi naman max ang attributes niya. So, siya ang magre-receive ng attribute. Sa taas naman tayo, select a Devikin to send their base attribute. Alin ang sisend natin? Bakit? Hindi siya available. Hindi natin. Hindi ka mag-get. Hindi available to them dahil ba naka-level din? Oh. Transplant. Sender base attribute. Bakit ito lang ang nasiselect? Ano ba yan? Hindi wala pwede. Hindi pwede. Kailangan base lang, hindi naka-level up. So, kung ganun ang mangyayari, wala tayong lahat 100. So, fail ang nangyayari. So, ngayon natutunan natin. Hindi ka pala pwede mag-send ng base attribute ng okay. Ibig sabihin, no, kung hindi pwede yun, dapat level 1 lang, tapos lahat 100. Try ulit natin. Nakamali pa ako ng iniisip. Pero wala eh, hindi siya nasiselect. So, ganun talaga. Wala naman siyang ginagawa. Kumbaga, hindi naman siya naka-void adventure. Kasi minsan, naka-void adventure yan. Okay, level 1 lang talaga. 100. So, ibig sabihin, no, madidelay ang decision ko mo ito. So, maghanap ako sa marketplace, pero 242 na lang yung DVK ko. So, ibig sabihin, hindi natin magagawa. Yun, may natutunan tayo doon. Level 1 lang pala. So, gusto ko lang sabihin sa inyo, for the sake ng discussion na to, siguro part 2 na lang yung pag-sign na natin ritual siguro, tapos naanan natin itong buong ritual sa to, sa video. Pero yun, nakita nyo, bumili ako ng Devikins para kasi maganda siya. Maganda ang affinity nito. 10 ang fortitude, 10 ang vita. Ang tapat yan. Tapos 9 ang sanity or panglaban ko na strength. Tapos speed niya parang naka-10 ka. Pwede na yan. Tapos kung papansin ninyo, diba dito? Yan yung i-compose kung 100 ka. Pansinin nyo yung OA dito sa taas pala. Pag pinagsama-sama mo yung 28 na OA, 31, tapos 99. So, ang 100 cap is 100 or lower. So, i-consider mo yan. Ito nga, mahina pa itong formula. Wala naman ako ibang choice. Pero ang punto ko, pinaka-target ko sana ito.
Anyway, hindi natin magagawa ngayon yun. Pero yun, nakita nyo, nag-ano ako. So, wala pa rin akong kinikita, no? So, pinapang bili pa rin ng mga Demikins. Lalong-lalo na, paliwanag ko sa inyo. Tingnan natin yung ranking ko. Tingnan nyo, kaya okay lang mag-invest ng mga nakaano mong pera. Yan na ano dito, item. I-click lang natin to, no? Kung papansin ninyo, pag 284 ako. So, sa baba niyan, makikita niyo kung ano magiging rewards kung may DVK o 4,000. So, parang doon pa lang, mababawi ka na. The 1 month, almost ang ano, pero okay na yan. Mas meron pang iba. Pero, hindi yan target ko. Target kong maka number 1 dito sa gold. So, tingnan niyo yung number 1 sa gold, 10,000 DVK. Tapos mga items pa. Pero hindi lang din yan. Gusto ko rin makalampas yan para maging platinum. Ano ba yung mga ano dito? Ayan, nandito ako sa gold. Pero ang dami, no? 284 na ako sa gold. Tapos meron pang platinum overlords. So medyo madaming mga players din na naglalaro. So ang point ko, ayan na. Nandito pala ako, ang baba ko. May platinum pa. Tingnan niyo na lang ang score nila, 154 ang max. Ilan ba ako? 33. Ilan ba ang overlord max? 1,900. Tingnan niyo yan. Tapos ilang DVK, 80,000. Mga platinum man lang ako. Ano ba ang platinum na price? So, 10,000 ang pinakamababa. O may 15,000 pa. O maka 15,000 man lang tayo. Makapasok tayo dyan. O, di ba yung gawin natin, yung invest natin sa 100 cap lang muna. Lalabanan natin. No? Ilang days pa naman yan. Yun yung gusto kong ipaliwanag sa inyo. Okay? So, hindi tayo nakapag-recall, pero yun yung target natin. Pag nagawa ko yun, papakita ko sa inyo yung laban ko rin na gagamitin ko yung binili ko. So, yun muna. Okay? Please like and subscribe na lang. Salamat.